Okay. This is November 23rd, Real Talk 101, Episode 9. At maraming salamat sa tumangkilik sa Real Talk ko kahit doon sa YouTube ko. Maraming salamat at nangingibabaw yung Real Talk at saka yung mga episodes ko doon. Please do follow, like, and share din sa YouTube at saka sa Facebook, okay? Eto, kukuha tayo ng isa. Panoorin nyo, like nyo naman lahat-lahat at maraming salamat. Dito tayo kumuha. Isa. Gentleness. Pagiging mahinahon. Mahirap ito kapag nasa punto ka at nasa sitwasyon kang napakainit ng ulo mo. At yan. Gentleness, dear. This is a reminder to be more gentle with yourself and others, and the grace, sensitivity, and gentleness of this spirit animal echo the qualities brought forth when living from the heart. Diba? Kasi, hindi lahat ng sitwasyon nakukuha sa paspasan, sa madalian. Minsan kahit pinahabaan mo na yung pasensya mo, minsan kahit nilamon mo na pride mo, nagpakumbaba ka ng todo, in-adjust mo sarili mo, 'di ba? Para sa isang taong mahal mo. Parang pakiramdam mo may kulang pa din kasi iniwanan ka pa din no? May mga ganung sitwasyon. Pero yung hindi mo na realize is masyado kang nakafocus sa kanya. Nakalimutan mo sarili mo. So, kaya ka nawindang, kaya ka sumemplang dahil nakalimutan mo mahalin ang sarili mo. Nakalimutan mong pahalagahan ang sarili mo. So, nung dumating ang pagkakataon na umalis siya sa buhay mo at nag-twist, hinarap mo yung katotohanan, that's the real talk. You're facing the reality that that person left you behind. So, wala kang choice. You have to move on. You have to go on with your life. Na real talk, mahalin mo sarili mo, di ba? At saka, kung kailan ka nagkaroon ng ganitong sitwasyon, tsaka mo na-appreciate yung sarili mo na ay kailangan kong magpa-parlor, kailangan kong mang-grocery, kailangan kong mag-shopping muli para sa sarili ko to unwind. And then, by doing that, real talk, nare-realize mo, ay, okay lang pala ako pag ganito. Akala ko hindi. Akala ko mamamatay ako pag wala siya. Akala ko hindi ako magiging masaya. And then from time to time, and as time goes by, real talk, nare-realize mo, namumuhay ako sa katotohanan at hindi sa lokohan, bolahan, plastikan, at hindi sa pang-aabuso. Kasi minsan, hinaabuso yung kabaitan mo, inaabuso yung pag-ibig mo sa kanya, na parang nasa isipan na ng tao na, ay kahit magkamali ako, kahit magkaroon ako ng pagkakamali at magkaroon ako ng paulit-ulit na problema na idudulot sa kanya, okay lang kasi mahal niya ako Alam ko na hindi siya mabubuhay pag wala ako. Diba? May mga ganun So, kapag ikaw yung tipo ng tao na ganun, huwag kang maging kampante. Kasi darating at darating sa panahon, mauuntog ito sa katotohanan na nakakapagod tiisin ang ugali mo. Nakakapagod na tiisin ang bunganga mo. So, kailangan mo ding mag-move on. So, kailangan mo ding harapin ang sarili mo. And then it will be too late to realize as well, real talk, sa other person, na diba, kung nakikita mo yung iniwanan mo, ang ganda ng buhay, nakabawi sa buhay, masaya, kahit single. Tapos ikaw, nandoon sa isa, lugmok sa problema. Diba? Hirap sa buhay. Kulang sa pagkain. Diba may mga ganon? So, hindi mo ba iisipin, na karma kaya ako kasi iniwan ko ang tamang tao at sumama ako sa mali. Di ba may mga ganon? Kasi posible yan na yung sinamahan mong asawa mo is maling tao, yung pinakasalan mo. At yung tamang tao dapat para sa'yo is yung tao na fall sa sitwasyon ng third party. And that's a real talk. Ang daming naikasal sa maling tao. Nahirap kumalas dahil mahal yung mahal yung divorce, mahal yung annulment.
No, sana nga lang, tulungan tayo ng mahal na presidente na magkaroon ng legal separation na hindi nagagastos. Kasi para naman makalaya yung gustong lumaya na wala ng sakitan, wala ng tawag doon, tapunan ng mga masasakit na salita or kasi minsan nagiging physical na yung away eh. So, kung ikaw yung tipo ng tao na open-minded ka, tsaka ikaw yung tipo ng tao na marunong kang magpahula, naniniwala ka sa hula, hindi mo dadanasin yung ganyan na makukulong ka sa isang marriage na hindi naman pala para sa'yo. Diba? Kasi kung sinasabi minsan na kati lang yung pagkakaroon ng third party, meron ding kate sa pagkakaroon ng kasal. Kung maniwala kayo, that's the real talk right there. No? Na hindi lahat ng ikinasal, wagas ang pag-ibig. Yung iba ikinasal dahil sa yaman. Yung iba ikinasal dahil sa kahirapan. Yung iba ikinasal dahil pinagkasundo ng magulang. Yung iba naman, ikinasal dahil sa tingin nila yun yung sagot sa future nila. But, only few, real talk, ang ikinasal sa wagas na pag-ibig. Iilan lang ang ikinasal sa soulmate, sa twin flame, sa tadhana nila. Most of the time, sa mga pamilyang nagkakagulo, nagkakasiraan, ikinasal sa maling tao. That's the real talk right there. Have a good afternoon, everyone. Thank you.